10 taon akong nagtiis sa pang-aalipusta dahil ang akala ko, ako ang may kulang. Baog, walang silbi. Yan ang naging pangalan ko sa pamamahay na ito. Pero ngayong gabi, habang hawak mo ang kamay ng babaeng yan, Rodrigo, nalaman ko ang katotohanan. Hindi ako ang baog, kundi ikaw. At ang bahay na tinitirhan ninyo? Akin ito. Ako si Flor de Lisa. At sisiguraduhin kong sa bawat hibla ng tela, babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin. Handa na ba kayong mawala ng lahat? 10 taon akong nagtiis sa pang-aalipusta dahil ang akala ko, ako ang may kulang. Baog, walang silbi, yan ang naging pangalan ko sa pamamahay na ito. Pero ngayong gabi, habang hawak mo ang kamay ng babaeng yan, Rodrigo, nalaman ko ang katotohanan. Hindi ako ang baog, kundi ikaw. At ang bahay na tinitirhan ninyo, akin ito. Ako si Flor de Lisa, at sisiguraduhin kong sa bawat hibla ng tela, babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin. Handa na ba kayo mawala ng lahat? Kabanata 1, ang sampal ng katotohanan. I'm sorry, Flor, pero hindi na kita mahal. Pirirmahan mo ang annulment papers na yan bago matapos ang gabing ito. Ayoko na mag-aksaya pa ng panahon sa isang pagsasamang wala namang patutunguhan. Ang boses ni Rodrigo ay malamig, mas matalas pa sa gunting na ginagamit ni Flor sa pananahi. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Sa harap niya, ang lalaking ipinaglaban niya sa loob ng 10 taon ay tila isang stranger na may pusong bato. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang hawak niyang supot. Sa loob niyon ay isang mamahaling barong na siya mismo ang nagborda ng mga palamuti sa loob ng 3 buwan, isang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang bawat hibla ng sinulid ay simbolo ng kanyang pasensya, ng kanyang pag-asa na baka sa espesyal na araw na ito, muling mag-alab ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Ang bango ng paboritong kare-kare ni Rodrigo na niluto niya mula pa kaninang umaga ay humahalimuyak sa buong silid. Ngunit tila naging amoy ng nabubulok na pangarap sa kanyang pang-amoy. Ano ba, Flor? Bingi ka ba? Sabi ni Rodrigo, pirirmahan mo na yan. Ang boses ni Doña Victoria ay sumingit, puno ng pang-uuyam. Lumabas ang matanda mula sa anino ng engrandeng hagdanan, suot ang kanyang mamahaling alahas na tila mas nagniningning pa sa ilalim ng mga kristal na ilawan, habang si Flor ay nanatiling nakasuot ng kupas na apron. Mama, please! Anniversary po namin ngayon! Bulong ni Flor. Ang kanyang tinig ay nanginginig, tila isang mitsa ng kandila na malapit ng hipan ng malakas na hangin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanlamig, at ang pakiramdam ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila unting naglalaho. Tumawa ng mapait si Doña Victoria. Lumapit siya kay Flor at walang pasintabing tinabig ang supot na hawak na manugang. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang bumagsak ang barong sa sahig, na dumihan ng alikabok ang mapuputing borda na pinagpuyatan ni Flor. Anniversary? Isang dekada na, Flor! 10 taon kaming naghintay na magkaroon ng tagapagmana ang pamilya ilustre. Pero ano ang ibinigay mo? Isang tuyot na sinapupunan. Isang walang silbing katawan. Aanhin namin ang pagsisilbi mo. Kung hindi mo man lang kaya magluwal ng isang sanggol na magpapatuloy ng aming pangalan? Tumingin si Flor kay Rodrigo, nagmamakaawa na sana ay ipagtanggol siya nito. Ngunit nanatiling nakatalikod ang kanyang asawa, nakatingin sa malayo, tila mas interesado sa tanawin sa labas ng binta na kaysa sa pagkadurog ng puso ng kanyang asawa. Ang katahimikan ni Rodrigo ang pinakamasakit na sampal sa lahat. Mas masakit pa sa mga salita ng kanyang biyenan. Rodrigo, please. Mag-usap naman tayo. Napatingin na tayo sa doktor, di ba? Sabi mo, susubukan pa natin? Ang hikbi ni Flor ay hindi na napigilan. Isang mainit na luha ang gumulong sa kanyang pisngi, pumatak sa sahig na kasing lamig ng pakikitungo sa kanya sa bahay na ito. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang dambuhlang kamay, naghahanap ng hangin, ngunit tanging hapdi lamang ang nalalanghap. Humarap si Rodrigo, ngunit walang emosyon sa kanyang mga mata. Pagod na ako, Flor.
Pagod na akong marinig ang mga dahilan mo. Nakapagdesisyon na kami ni Mama. Clarissa is coming over tonight. She's young, healthy, and she can give me what you never could. Parang may milyon-milyong karayom na tumusok sa puso ni Flor. Clarissa. Ang anak na kaibigan ni Doña Victoria. Ang babaeng palaging ipinapamuka sa kanya na siya ang mas karapat-dapat sa posisyon ng pagiging asawa ni Rodrigo. Wala ka ng puwang dito, Flor. Nakaempake na ang mga gamit mo sa labas. Deklara ni Doña Victoria sabay, abot ng panulat. Pirirmahan mo ito o kakaladkarin ka namin palabas ng gate na parang basura? Pili ka. Nanginginig na kinuha ni Flor ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat bahagi ng kanyang pagkatao na binubura sa kasaysayan ng pamilya ilustre. Pagkatapos ng huling kurit ng tinta, naramdaman niya ang isang matinding lumbay, isang uri ng pagkawasak na hindi kayang tahiin ng kahit anong sinulit. Good. Now, leave. Utos ni Rodrigo, na hindi man lang siya tinapunan ng huling tingin. Naglakad si Flor patungo sa pinto. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga luma at simpleng damit. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamati. Paglabas niya, narinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto sa kanyang likuran. Isang tunog na tulad ng pagguho ng isang pader na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa isang madilim na hinaharap. Tumayo si Flor sa gitna ng ulan, basang-basa, habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng langit. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng lason sa kanyang dila. 10 taon ng pagsisilbi, 10 taon ng pagtitiis, ganito lang ba talaga ang halaga ng isang babaeng walang maibigay na anak? Paano na ako bukas, kung ang mismong taong nangakong magiging kanlungan ko ang siyang lagtaboy sa akin sa gitna ng unos? Nanatili siyang nakatayo doon. Isang anino ng babaeng dati ay puno ng pangarap, habang ang ilaw ng mansyon ng mga ilustre ay unt-unting namamatay. Tila pinapatay din ang huling bakas ng kanyang pag-asa. Humahagupit ang hangin at ang bawat patak ng ulan ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Flor. Naglalakad siya sa madilim na kalsada, walang tiyak na patutunguhan. Bit-bit ang bigat ng 10 taon na nauwi sa wala. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa lamig, at ang kanyang paningin ay unt-unti ng lumalabo dahil sa halo-halong luha at tubig ulan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na ugong ng matandang makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tila isang kamay na pilit siyang inaabot mula sa kalsada. Diyos ko, Flor! Anong nangyari sa'yo? Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala. Agad itong bumaba mula sa kanyang lumang jeep at mabilis na binalot si Flor ng isang makapal na kumot. Hindi na nakasagot si Flor. Ang kanyang katawan ay bumigay na sa pagod at bighati. Ang huling naramdaman niya ay ang init ng mga bisig ni Aling Rosa bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Nang muling magmulat ng mata si Flor, sinalubo siya ng amoy ng luma at maalikabok na tela. Hinaluan ng bango ng bagong timplang kape. Hindi ito ang malawak at malamig na silid sa mansyon ng mga ilustre. Ang kisame ay yare sa kahoy na may mga bakas ng lumang tulo ng ulan at sa paligid ay nakasandal ang mga rolyo ng telang matagal nang hindi nagagalaw. Nasa lumang talyer ka ng tatay mo, iha? Dito kita dinala dahil alam kong ito lang ang lugar na itinituring mong ligtas. Sabi ni Aling Rosa habang inilalapag ang isang baso ng mainit na gatas sa tabi ng higaan ni Flor. Dahan-dahang bumangon si Flor, ang bawat galaw niya ay tila may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa paligid at nakita ang lumang makina ng pananahi ng kanyang ama, isang itim na makinang depadyak na may mga gintong ukit na ngayon ay kupas na. Aling Rosa, bakit tila nagawa sa akin ito? Ang boses ni Flor ay halos pabulong na, basag at puno ng pait. I gave them everything. I followed every rule. Bakit parang basura lang akong itinapon? Umupo si Aling Rosa sa tabi niya
at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Flor, makinig ka sa akin. Minsan, ang pagtatapon sa atin ng mga taong walang utang na loob ay paraan ng langit para iligtas tayo sa isang mas malaking kapahamakan. Doña Victoria and Rodrigo, they never deserved your kindness. Huminga ng malalim ang matanda, tila may timbang na gustong pakawalan. Alam mo, Flor, noon pa man ay nagtataka na ako. Nang mamatay ang tatay mo 10 taon na ang nakalilipas, ang sabi ni Doña Victoria ay wala nang naiwan sa inyo kundi utang. Pero nakapagtataka na pagkatapos nyon, biglang yumaman ang mga ilustre. Biglang lumaki ang negosyo nila habang itong talyer ng tatay mo ay hinayaan nilang mabulok. Napatitig si Flor kay Aling Rosa. Anong ibig ninyong sabihin? Ang sabi sa akin ni Rodrigo, sila ang sumagot sa lahat ng gastos noong nagkasakit si tatay. Iyon ang sabi nila, pero iba ang nakita ko sa mga mata ng tatay mo bago siya nawala. Seryosong sagot ni Aling Rosa. Ang tatay mo ay isang mahusay na sastre. Pero higit pa ron, siya ay isang matalinom negosyante. Hindi siya aalis nang wala kang panghahawakan, Flor. Tumayo si Flor, tila may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi lakas ng saya, kundi lakas ng pagdududa. Nilapitan niya ang lumang makina ng kanyang ama. Hinaplus niya ang malamig na bakal nito. Ang bawat gasgas sa kahoy na mesa nito ay tila may kwentong gustong ipahiwatig. Sa ilalim ng lamesa ng makina, napansin ni Flor ang isang bahagi ng sahig na tila hindi pantay. Dahil sa pag-usisa, lumuhod siya at pilit na tinuklap ang isang piraso ng lumang tabla gamit ang kanyang mga kuko. Ang tunog ng pagkuskos ng kahoy sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. May nakita ka ba, Iha? Tanong ni Aling Rosa na lumapit na rin. Sa ilalim ng tabla, may nakatagong isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Ganon na lamang ang kapal ng kalawang na bumabalot dito. Sa ibabaw ng kahon, may nakaukit na maliit na bulaklak, isang flor de lisa. Nanginig ang mga daliri ni Flor habang hinahawakan ang kahon. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na tila nakikipag-unahan sa bilis ng kanyang hininga. Ito ang paboritong taguan ni tatay. Buksan mo, Flor, udyok ni Aling Rosa. Dahan-dahang pinihit ni Flor ang trangka ng kahon. Ang bawat tunog ng kinakalawang na bakal ay tila isang babala na kapag nabuksan ito, hindi na kailanman babalik sa dati ang kanyang buhay. Sa loob ng kahon, nakita niya ang ilang mga lumang dokumento, isang gintong locket, at isang itim na notebook na puno ng mga sulat kamay ng kanyang ama. Kinuha niya ang isa sa mga papel. Habang binabasa ang mga nakasulat doon, naramdaman ni Flor ang unting paglamig ng kanyang dugo. Ang mga dokumentong hawak niya ay hindi mga bayarin. Ito ay mga titulo ng lupa at mga kasunduan sa shares ng isang kumpanya na matagal nang kinamkam ng mga ilustre. Hindi ito maaari, bulong ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nalalaki sa gulat. Ang bahay na kinalakihan ko? Ang kumpanyang pinapatakbo ni Rodrigo? Lahat ng yon? Akin? Sa sandaling yon, ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na ningning. Hindi na siya ang biktima na basang-basa sa ulan. Siya ay isang anak na natuklasan ng isang malaking kataksilan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na katok sa pinto ng talyer ang narinig nila. Ang tunog ng kamao na bumabagsak sa lumang kahoy ay tila nagpapahiwatig ng panganib. Flor! Alam naming narito ka! Buksan mo ang pinto! Ang boses na iyon ay hindi kay Rodrigo. Ito ay ang boses ng tauhan ni Doña Victoria. Nayakap ni Flor ang kahon sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay bumilis. Bakit nila ako sinusundan? Tumingin si Aling Rosa sa bintana. Ang mukha ay puno ng takot. Mukhang hindi lang ang pag-alis mo ang gusto nila, Flor. May alam sila tungkol sa kahon na yan. Huwag kang umasta na parang biktima, Flor. Tandaan mo, wala kang silbi sa pamilyang ito dahil hindi mo man lang kayang magpula ng buhay sa iyong sinapupunan. Ang mga salitang yon ni Doña Victoria ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahagupit sa pandinig ni Flor habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagbukas ng isang kupas na sobreng medikal.
Ang sobreng ito ay bahagi ng mga lihim na itinago ng kanyang ama sa loob ng kalawanging kahon. Sa labas ng talyer, ang malakas na pagkalampag sa pinto ay hindi tumitigil. Ang bawat bagsak ng kamao ng mga tauhan ni Doña Victoria ay tila yumanig sa marupok na pundasyon ng gusali. Ngunit para kay Flor, ang mas malakas na pagyanig ay nagmumula sa papel na hawak niya. Ilabas mo na ang dapat mong ilabas, Flor. Huwag mo nang hintayin na gibain namin ang pintong ito. Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Mabilis na hinila ni Aling Rosa si Flor patungo sa isang madilim na sulok, sa likod ng malalaking rolyo ng telang maalikabok. Dito ka lang, iha. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Bulong ng matanda bago ito lumabas upang harapin ang mga lalaki. Habang nagkakagulo sa labas, naiwan si Flor sa katahimikan ng dilim. Tanging ang munting liwanag ng buwan na dumadaan sa siwang ng bubong ang nagsisilbing tanglaw niya. Binuksan niya ang isang dokumentong may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Agpanahong pilit siyang dinadala ni Rodrigo sa isang espesyalistang klinika sa Makati. Sariwang-sariwa pa sa kanyang gunita ang bawat gabi, na pinaiinom siya ni Rodrigo ng mapapait na gamot. Para ito sa atin, Flor, para magka-baby na tayo. Malambing na sabi nito noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Buong puso siyang naniwala. Ininom niya ang bawat tableta kahit ito ay nagdudulot ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Sinisi niya ang sarili sa bawat buwan na dumarating ang kanyang dalaw. Iniisip na siya ang dahilan kung bakit hungkag ang kanilang tahanan. Ngunit ang dokumentong hawak niya ngayon ay hindi para sa kanya. Ito ay isang resulta ng pagsusuri para kay Rodrigo Ilustre. Ang mga salitang nakalimbag sa wikang Ingles ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa huling bakas ng pagmamahal niya sa asawa. Clinical impression: Azoospermia, patient is confirmed sterile. Nabitawan ni Flor ang papel. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tila ba ang hangin sa silid ay biglang naglaho? Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang matinding panginginig na hindi galing sa lamig, kundi mula sa isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. 10 taon. 10 taon siyang namuhay sa ilalim ng anino ng kahihiyan. Tinanggap niya ang lahat ng pang-aalipusta, ang bawat tawag sa kanya na baog at walang silbi, habang ang lalaking nangako sa kanyang dambana ay alam na ang katotohanan mula pa noong simula. Pinanood siya ni Rodrigo na malunod sa sariling luha at sisi habang ito ay nagkukunwaring biktima rin. Niloko ninyo ako. Ang bulong ni Flor ay naging isang hikbi na pilit niyang pinipigil sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pinagmukha ninyo akong mangmang sa loob ng sarili kong pamamahay. Narinig niya ang pag-alis ng mga tauhan ni Doña Victoria pagkatapos silang tabuyin ni Aling Rosa sa pamamagitan ng pagbabanta na tatawag ng pulis. Nang bumalik ang matanda sa sulok ni Flor, nakita nito ang dalaga na nakatulala sa kawalan, ang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng put. Flor, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa. Hindi sumagot si Flor. Sa halip, kinuha niya ang isang litratong kasama sa dokumento. Ito ay isang kuha ni Rodrigo na palihim na nakikipagkamay sa doktor na pumirma sa kanyang peking medical na report. Ang report na nagsasabing si Flor ang may problema. Ang doktor na yon ay ang pinsan ni Doña Victoria. Ang sakit na nararamdaman ni Flor ay unt-unting nagbago. Ang bawat patak ng luha ay naging tila kumukulong asero sa kanyang mga ugat. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng pagsuko, kundi ng isang nagbabadyang unos. Tiningnan ni Flor ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na 10 taong nagsilbi, nagluto at naglinis para sa mga taong pumatay sa kanyang danggal. Ngayon, ang mga kamay na ito ay mahigpit na nakakuyom. Aling Rosa. Ang boses ni Flor ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talas ng isang bagong hasang gunting. Hindi na ako babalik sa pagiging basahan na maaari nilang tapakan. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Kinuha niya ang itim na notebook ng kanyang ama at ang dokumento ng klinika.
Isagplanong kasing pino ng burda. Ngunit kasing tibay ng haligi ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi pa rin niya masagot. Sino ang lalaking kasama ni Rodrigo sa litrato, maliban sa doktor? Isang lalaking nakatalikod na tila may iniyabot na makapal na sobre kay Rodrigo sa mismong araw na nalaman nitong baog siya. Akala mo ba ay matatakasan mo ang kahihiyang idinulot mo sa pamilyang ito? Isang baog na babaeng naging pabigat sa loob ng 10 taon ay walang karapatang tumapak muli sa luntiang damo ng mansyong ito. Ang boses ni Doña Victoria ay umaalingaw-ngaw sa malawak na hardin ng mansyon ng mga ilustre, kasing talas na mga tinik ng rosas na nakapaligid sa kanila. Habang ang buong paligid ay nababalot ng masiglang musika at tawanan ng mga bisita, nakatayo si Flor sa labas ng mataas na pintuang bakal ng mansyon. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa na may mansapa ng putik mula sa kalsada. Isang matinding kaibahan sa mga naglalakihang gown at mamahaling taksido sa loob. Ang okasyon ay isang marangyang pagtitipon para sa pagtanggap kay Clarissa bilang bagong mukha ng pamilya ilustre. Nandito lang ako para kunin ang mga huling gamit ko, Mama. Ang mga kagamitan sa pananahin ni Tatay na iniwan ko sa bodega. Ang pakiusap ni Flor. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may pait. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana ng kanyang dating silid kung saan tila may mga bagong kurtinang nakasabit. Mga kurtinang hindi siya ang pumili. Mama? Huwag mo akong tawaging Mama dahil kailanman ay hindi kita itinuring na anak. Bulyaw ni Doña Victoria. Humakbang ang matanda palapit sa gate. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga basurang iniwan mo ay matagal ko nang ipinatapon. Wala kang pag-aari dito, Flor. Maging ang hangin na nilalanghap mo sa tapat ng bahay na ito ay utang mo sa amin. Sa likod ng matanda, lumabas si Rodrigo. Suot nito ang isang itim na suit na lalong nagpadilim sa kanyang anyo. Kasunod niya si Clarissa na nakakapit sa kanyang braso ng may pagmamalaki. Ang babae ay nakasuot ng pulang sutla na tila ba ayaw pasapaw sa ningning ng gabi. Rodrigo, please. Ang mga alaala lang ni Tatay ang kailangan ko. Tawag ni Flor sa dating asawa. Tumingin si Rodrigo kay Flor, ngunit sa halip na awa, tanging pagkairita ang rumehistro sa kanyang mukha. Flor, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang gabing ito. Nakakahiya sa mga bisita. Nakakahiya? Napatawa ng mapait si Flor, isang tawang halos galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang nakakahiya, Rodrigo, ay ang katotohanang hinayaan mong tapakan ang danggal ko sa loob ng 10 taon habang alam mo ang totoo. Namilog ang mga mata ni Rodrigo, isang panandaliang takot ang dumaan sa kanyang paningin bago ito napalitan ng galit. Huwag kang gagawa ng eksena dito. Guards, ilayo ninyo ang babaeng ito. Agad na lumapit ang dalawang malalaking lalaki. Hinawakan nila si Flor sa magkabilang braso nang may puwersa na tila ba siya ay isang kriminal. Sa isang malakas na tulak, binitawan nila si Flor, dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa semento. Ang kanyang palad ay magaskasan, at ang hapdi niyon ay gumapang hanggang sa kanyang puso. Mula sa kanyang kinalalagyan sa lupa, nakita ni Flor ang paglapit ni Clarissa sa gate. Ngumiti ang babae sa kanya. Isang ngiting puno ng tagumpay at lason. Poor Flor, bulong ni Clarissa. Sapat na para marinig lamang nilang dalawa. You're just a broken thread in a beautiful dress. At ngayon, ako na ang tatahi ng bagong buhay ni Rodrigo. Tumayo si Doña Victoria sa gitna ng entablado sa hardin, itinaas ang kanyang baso ng alak at humingi ng atensyon mula sa lahat. Ang tunog ng kanyang kutsara sa kristal na baso ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Mga kaibigan, pamilya, ngayong gabi ay hindi lamang pagdiriwang ng bagong simula ang ating pakay. Deklara ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila ba nakamit na niya ang rurok ng langit. Ikinagagalak kong ipahayag sa inyong lahat na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay, ang pamilya ilustre ay magkakaroon na ng tagapagmana. Clarissa is 2 months pregnant with Rodrigo's child! Ang palakpakan at hiyawan ng pagbati ay bumaha sa buong hardin.
Niyakap ni Rodrigo si Clarissa ng mahigpit habang ang huli ay nagkunwaring nahihiya. Ngunit ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Flor na nasa labas ng gate. Naniga si Flor sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat pagbati na naririnig niya ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Buntis? Alam ni Flor ang katotohanan. Alam niya ang nakasulat sa medical na report na nahanap niya sa kahon ng kanyang ama. Si Rodrigo ay baog. Si Rodrigo ay hindi kailanman magkakaroon ng anak. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Flor. Hindi ito dahil sa lamig o sa sakit ng kanyang mga gasgas. Ito ay dahil sa laki ng kasinungalingang handang lunukin ng pamilya ilustre para lamang makuha ang gusto nila. O marahil, may isang lihim pa na hindi alam ni Rodrigo, isang lihim na si Clarissa lamang ang nakakaalam. Tumingin si Flor sa kislap ng mga ilaw sa mansyon, pagkatapos ay sa kanyang sariling madidilim na palad. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting pumalit sa kanyang pagkawasak. Kung akala ninyo ay tapos na ang laban dahil sa isang wad na sanggol, nagkakamali kayo. Ang bulong ni Flor sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa masayang pamilya sa loob. Sa bawat tawa ninyo ngayong gabi, itatahi ko ang bawat hibla ng inyong pagbagsak. Tumalikod si Flor at nagsimulang maglakad palayo sa liwanag patungo sa dilim kung saan ang kanyang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang ilong. Ang kanyang paningin ay muling lumabo at ang tunog ng masayang musika sa likuran niya ay unti-unting naging isang nakatutulig na ingay bago ang lahat ay maging itim. Huwag mong hayaang ang kasinungalingan nila ang maging katotohanan ng iyong buhay, Flor. Ang isang pusong marunong magmahal ay kailanman hindi magiging baog sa paningin ng may kapal. Ang mga salitang iyon ni Aling Rosa ang nagsilbing unak sinag ng araw na tumago sa bintana ng lumang talyer kasabay ng dahan-dahang pagmulat ng mga mata ni Flor. Ang unang tusok ng karayom, nakahiga si Flor sa isang papag. Ang kanyang ulo ay nakabalot ng basang bimpo. Ramdam pa rin niya ang hapdi sa kanyang ilong at ang pananakit ng kanyang mga palad. Ngunit ang mas matinding kirot ay ang alaala ng masayang anunsyo ni Doña Victoria kagabi. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila echo na hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Uminom ka muna ng mainit na salabat, iha. Malambing na utos ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang baso. Masyadong napagod ang katawan at loob mo. Ang hapdi ng kahapon ay hindi dapat dalhin sa buhang liwayway. Umupo si Flor. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang linaw. Aling Rosa, narinig ko sila. Sabi nila buntis si Clarissa. Pero paanong mangyayari yon? Hawak ko ang katotohanan. Rodrigo is sterile. Alam ko ang nabasa ko. Bumuntong hinala ang matanda habang nagtitimpla ng sariling kape. Ang kasinungalingan, Flor, ay parang isang tagpi-tagping tela. Kahit gaano mo pagandahin ang tahi, darating ang araw na lalabas at lalabas ang tunay na kulay nito. Sa ngayon, hayaan mo silang magsaya sa sarili nilang dumi. Ang mahalaga ay ikaw. Ano ang plano mo? Tumingin si Flor sa lumang makina ng kanyang ama na nasa gitna ng silid. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bakal nito, nagbibigay ng isang gintong kislap na tila ba tinatawag siya. Dahan-dahan siyang tumayo kahit medyo nahihilo pa at lumapit sa makina. Hinaplos niya ang bawat bahagi nito, ang gulong, ang karayom at ang matatandang kahoy. Dito nagsimula si tatay, bulong ni Flor. Dito niya binuo ang mga pangarap na ninakaw ng mga ilustre. Gagamitin ko ang mga kamay na ito para bawiin ang lahat. Kinuha ni Flor ang isang piraso ng puting koton na natira sa isang rolyo. Ipinasok niya ang sinulid sa butas ng karayom, isang mabusising galaw na tila ba siya ay nagdarasal. Nang itapak niya ang kanyang paa sa pedal, ang tunog ng pag-ikot ng gulong at ang pagbabataas ng karayom ay lumika ng isang ritmo na tila musika sa kanyang pandinig.
Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang paraan ng paglalabas ng kanyang sama ng loob. Sa bawat hilatsa ng sinulid, tila tinatahi niya ang mga nagkahiwa-hiwalay na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang paggawa, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok ang isang batang babae, si Maya, ang anak ng isang labandera sa kapitbahay. Nakayuko ang bata at tila naiihi sa takot. Ate Flor? Si nanay po kasi, napunit po yung tanging uniforme ko para sa graduation. Bukas na po ang parangal pero wala po kaming pambili ng bago. Ang boses ng bata ay nanginginig, ang mga mata ay namumula sa nagbabadyang luha. Lumapit si Flor at kinuha ang lumang uniforme mula sa bata. Ito ay luma na, manipis ang tela, at may malaking punit sa bandang balikat. Kung sa ibang sastre, marahil ay sasabihing itapo na ito. Pero nakita ni Flor sa mga mata ni Maya ang sarili niya noon. Isang batang may pangarap, ngunit walang kakayahan. Huwag kang mag-alala, Maya. Ayusin natin ito. Gagawin nating pinakamagandang uniforme ito sa buong paaralan. Nakangiting sabi ni Flor. Sa loob ng 2 oras, hindi huminto ang mga kamay ni Flor. Hindi lamang niya tinagpian ng punit, dinagdagan niya ito ng maliliit at pinungborda ng mga bulaklak sa kwelyo gamit ang mga natitirang sinulid na sutla ni kanyang ama. Ang bawat disenyo ay maingat, puno ng pagmamahal at pag-asa. Nang matapos, isinuot ni Maya ang uniforme. Napasingap si Aling Rosa sa ganda ng kinalabasan. Ang lumang damit ay tila naging bago, nagkaroon ng buhay at karakter na hindi mabibili sa kahit anong mall. Salamat po, Ate Flor! Napakaganda po! Masayang sigaw ni Maya bago ito mabilis na tumakbo pa uwi. Hindi nagpagal, isang marangyang sasakyan ang dumaan sa harap ng talyer. Huminto ito nang makita ng sakay ang bata na suot ang unipormeng gawa ni Flor. Isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng asul na ternong pambahay, ang bumaba mula sa sasakyan. Siya si Senyora Corazon, isang kilalang pilantropo at kolektor ng mga tradisyonal na bordang Pinoy. Lumapit ang senyora sa pintuan ng talyer. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid, hanggang sa huminto ang kanyang tingin kay Flor. Ikaw ba ang gumawa ng borda sa uniforme ng batang yon? Tanong ng senyora. Ang boses ay malumanay ngunit may awtoridad. Tumango si Flor. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Opo, senyora. Isang maliit na tulong lamang po sa kapitbahay. Pumasok ang senyora sa loob, hinawakan ng ilang mga telang nakasabit, at huling tiningnan ang itim na notebook ng ama ni Flor na nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Ang estilo ng iyong tahi, may pamilyar na sining. Parag ang mga gawa ni Florentino de Lisa. Namilog ang mga mata ni Flor. Ama ko po siya, senyora. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Senyora Corazon. Kung gayon, mukhang hindi pa tuluyang nawawala ang galing ng mga Delisa. Meron akong isang mahalagang proyekto para sa isang malaking event sa susunod na buwan. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya mong gawin. Sa kabila ng kagalakan, isang anino ang dumaan sa isipan ni Flor. Ang proyektong tinutukoy ng senyora ay ang mismong charity gala kung saan ang pamilya ilustre ang magiging host. Ang marangyang buhay ay parang isang maskarang ginto, makinang sa paningin ng marami, ngunit sa likod nito ay isang mukhang puno ng lamat at takot. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa ningning ng pamilya ilustre, walang nakakaalam na ang bawat pader ng kanilang mansyon ay unti-unti nang nanginginig sa bigat na mga utang at kasinungalingan. Dugong ilustre, pundasyong marupok. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakatitig si Rodrigo sa mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang bawat pulang marka sa mga financial statement ay tila mga sugat na hindi humihinto sa pag-agos ng dugo. Ang kumpanyang itinayo ng ama ni Flor, na kinamkam nila 10 taon na ang nakalilipas, ay nasa bingit na ng pagbangkarot dahil sa maling pamamalakad at labis na luho ni Doña Victoria. Bakit ganito kalaki ang kulang, Rodrigo? I thought everything was under control.
Ang boses ni Doña Victoria ay bumasag sa katahimikan habang marahas nitong binubuksan ang pinto. Wala ang kanyang karaniwang tamis. Tanging ang put ng isang reynang malapit nang mawala ng korona ang mababanaag sa kanyang muka. Mama, we've been overspending for years. Ang mga party, ang mga alahas, ang mga donasyon mo para lang mapanatili ang pangalan natin sa society. Lahat yon ay galing sa puhunan ng kumpanya. Sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Hilam ang kanyang mga mata habang hinihilamos ang kanyang mga palad sa mukha. We need a massive investment or we lose everything by the end of the quarter. Lumapit ang matanda at hinampas ang lamesa. Hindi sa galit, kundi sa desperasyon. That's why you have to marry Clarissa as soon as possible. Ang pamilya nila ang tanging makakapagsalba sa atin. Ang perang ipinangako ng tatay niya ay papasok lang kapag naikasa na kayo at naipakita nating may tagapagmanana ang mga ilustre. Sandaling natahimik si Rodrigo. Ang salitang tagapagmana ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Naalala niya ang lihim na matagal na nilang ibinaon sa limot, ang katotohanang kahit anong pilit nila, kahit ilang babae pa ang dumaan sa kanyang buhay, ay hindi siya kailanman magkakaroon ng anak. Mama, about the pregnancy. Are you sure? Clarissa says she's 2 months along pero binalot ng pagdududa ang boses ni Rodrigo. Gusto niyang maniwala sa isang milagro. Ngunit ang malamig na katotohanan ng kanyang medical na kondisyon ay palaging bumubulong sa kanyang likuran. Are you questioning our luck, Rodrigo? Sa wakas ay nagkaroon din ng saysay ang pagiging lalaki mo. Tapos ngayon ka pa mag-aalinlangan? Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang latigo na pilit siyang pinapasunod. Huwag kang tanga, isang biyaya ito. Kapag nalaman ng publiko at ng mga investors na buntis si Clarissa, tataas ang tiwala nila sa atin. I don't care about the details. I only care about the survival of this family. Lumabas si Rodrigo sa opisina. Tila mas lalong bumigat ang kanyang mga balikat. Sa pasilyo, nakita niya si Clarissa na abala sa pakikipag-usap sa telpo o sa balkona. Ang kanyang tawa ay malutong, ngunit may halong kaba. Nang mapansin ng babae ang presensya ni Rodrigo, mabilis nitong ibinaba ang telpo at nagkunwaring hinahaplos ang kanyang tiyan nang may kasamang matamis na ngiti. Love, kanina pa kita hinahanap. Look, I was just checking the baby's schedule for the next checkup, lambing ni Clarissa habang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging nakakasulasok sa pang-amoy ni Rodrigo. Hindi nakasagot si Rodrigo. Tinitigan niya ang mga mata ng babaeng papalit kay Flor. Maganda si Clarissa. Elegante at mayaman, lahat ng katangiang hinahanap ng kanyang ina. Ngunit bakit sa tuwing titingin siya rito, ang mukha ni Flor na basang-basa sa ulan ang palaging sumasage sa kanyang isipan? Ang katahimikan ni Flor? Ang kanyang mga simpleng lingtahi at ang kanyang wagas na pagmamahal na kailanman ay hindi humiin ng kapalit. Rodrigo, is something wrong? Tanaw ni Clarissa. Ang kanyang tono ay biglang naging matalim. Huwag mong sabihing iniisip mo pa rin ang baog mong ex-wife? Tapos na siya, Rodrigo. She's nothing but a memory now. I know. Maikling sagot ni Rodrigo. Kailangan ko lang magpahinga. Nang gabing iyon, habang ang mansyon ay nababalot ng katahimikan, hindi makatulog si Rodrigo. Lumabas siya upang uminom ng tubig at muling napadaan sa balkonahe. Doon, muli niyang narinig ang mahinang bulong ni Clarissa mula sa madilim na sulok ng hardin. I told you, wag mo akong tatawagan dito. Maayos na ang lahat. Akala nila sa kanila itong binadala ko. Just wait for the wedding at kapag nakuha ko na ang share ko, aalis na tayo dito. Ang boses ni Clarissa ay puno ng panunuya at plano. Napatigil si Rodrigo sa likod ng malaking kortina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging isang malakas na pagtambol sa kanyang pandinig. Ang bawat hinala niya ay unt-unting nagkakaroon ng mukha at pangalan. Ang pundasyon ng kanyang bagong simula ay tila gawa lamang sa buhain na anumang oras ay maaring anurin ng agos ng katotohanan. Sino ang kinakausap ni Clarissa? At kaninong anak ang tunay na dinadala nito kung hindi kay Rodrigo?
Akala ko utang na loob ko sa kanila ang bawat butil ng kanin na kinakain ko sa loob ng 10 taon. Pero ang totoo, sila ang nabubuhay sa pawis, dugo at mga pangarap na ninakaw nila sa itay ko. Ang boses ni Flor ay gumaralgal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unting lumalabas mula sa mga pahina ng lumang notebook ng kanyang ama. Sa loob ng tahimik na talyer, tanging ang dilaw na liwanag ng isang bombilya ang nagsisilbing saksi sa dalawang babaeng pilit na binubuo ang isang malaking puzzle ng nakaraan. Nakalatag sa lumang lamesa ang mga papeles na nakuha ni Flor mula sa kalawanging kahon. Ang bawat pahina ay may amoy ng luma at amag. Ngunit para kay Flor, ito ang amoy ng katarumang matagal ng itinago. Tingnan ninyo ito, Aling Rosa! Turo ni Flor sa isang dokumentong may selyo ng notaryo. Ang Delisa Textiles ay hindi kailanman ibinenta ni tatay. Ang nakasaad dito, isinailalim lamang ito sa isang trust agreement sa ilalim ng pangalan ni Doña Victoria Ilustre bilang guardian ko dahil menor de edad pa ako nang mamatay si tatay. Hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang salamin habang sinusyuring mabuti ang mga pirma. Ibig sabihin, ang lahat ng kinita ng kumpanya sa loob ng 10 taon at maging ang ari-arian ng Delisa ay dapat na napunta sa iyo ng maglabing 8 taon ka na? Tumango si Flor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Pero ang pinalabas nila sa akin, bangkarot ang kumpanya ni tatay. Sabi nila, ang mansyong tinitirhan nila ngayon ang nagsilbing kabayaran sa mga utang ni tatay sa pamilya Ilustre. Pero look at this deed of sale, Aling Rosa. Ang petsa nito ay wad. Pinapirma nila ako sa mga dokumento ang akala ko ay para sa scholarship ko. Pero yun pala ay ang paglilipat ng lahat ng sa akin patungo sa kanila. Naalala ni Flor ang mga sandaling yon, ang mga araw pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Wala siyang ibang matakbuhan, kundi ang pamilya Ilustre na noon ay tila mga anghel na sumagip sa kanya. Pinatira siya sa mansyon, binigyan ng pagkain, at kalaunan ay ipinakasal kay Rodrigo. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya. Ang kasal na yon ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi isang paraan upang masiguro na hindi na kailanman magtatanong si Flor tungkol sa kanyang pamana. Ginawa nila akong asawa para manatili akong bilanggo sa sarili kong kayamanan. Ang bulong ni Flor ay puno ng pait. I was serving them as a daughter-in-law, cleaning the floors and enduring insults in a house that technically belongs to me. Ang galit na namumuo sa dibdib ni Flor ay tila isang bulkang handang sumabog. Ang bawat alaala ng pagtitiis niya sa loob ng mansyon, ang bawat pagkakataon na pinalaya siya sa dining table dahil hindi raw siya karapat-dapat sa harap ng mga bisita, ay naging tila mga hagupit sa kanyang kaluluwa. Pero Flor, paano natin mapapatunayan na wad ang mga pirma sa ibang dokumento? Makapangyarihan ng mga Ilustre? Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas dito, sabi ni Flor habang itinuturo ang pirma ng saksing abogado sa baba ng diwel. Ati Dante Mendoza. Siya ang legal counsel ni tatay noon. Siya lang ang makakapagpatunay kung ano ang tunay na huling habilin ni tatay. Pero balita ko ay matagal na siyang nawala, Flor. Sabi ng iba ay pumanaw na siya o lumipad na patungong ibang bansa dahil sa mga banta sa buhay niya. Sagot ni Aling Rosa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng talyer. Isang anino ang huminto sa tapat ng pintong kahoy. Ang tunog ng dahan-dahang pagkatok ay tila isang babala na nagpatigil sa paghinga ni Flor. Mabilis na itinago ni Flor ang mga papeles sa ilalim ng isang tumpok ng tila. Kumuha siya ng isang gunting, handang ipagtanggol ang sarili kung ang mga tauhan na naman ni Doña Victoria ang naroon. Sino yan? Matapang na tanong ni Flor. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaking nasa edad 60, nakasuot ng isang kupas na trenchcoat at may hawak na lumang sombrero ang pumasok. Ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon at takot. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng pagsisisi. Flor Delisa, sa wakas ay nahanap din kita.
Ang boses ng matanda ay paos at nanginginig. Nabitawan ni Flor ang gunting nang mamukhaan niya ang matanda mula sa isang lumang litra to sa notebook ng kanyang ama. Ate Mendoza, patawarin mo ako, iha. 10 taon ako nagtago dahil sa takot sa pamilya ilustre, sabi ng abogado habang dahan-dahang lumalapit. Pero nang mabalitaan ko ang ginawa nila sa'yo, ang pagpapaalis sa'yo sa sarili mong tahanan, hindi na kaya ng konsensya ko ang manahimik. Hawak ko ang tunay na dokumento, Flor. Ang dokumento magpapatunay na ang buong imperyo ng mga ilustre ay nakatayo sa isang malaking nakaw. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na pinto, tila nagdadala ng babala. Mula sa malayo, ang tunog ng sirena ng sasakyan ay unti-unting lumalapit at si Ate Mendoza ay lumingon sa likuran nang may matinding kaba sa kanyang mga mata. Wala na tayong oras, Flor. Hinahanap nila ako. Kailangan mong makuha ang original copy bago nila ako maunahan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad para buwin ang tiwalang dinurog ninyo na parang bubog. Sa bawat piraso nito, may sugat na hinding-hindi na maghihilom. Ang bulong na iyon ni Flor ay tila isang sumpa sa hangin habang pinapanood niya ang panging inig ng mga kamay ni Ate Mendoza. Ang takot sa mga mata ng matanda ay sapat na upang maramdaman ni Flor ang pang-anib na nagbabadyang sumunod sa kanya mula sa mansyon ng mga ilustre. Pag-ibig sa gitna ng pighati. Sa labas, ang tunog ng gulto ng sasakyan na huminto sa kalsada ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Agad na pinatay ni Aling Rosa ang gumbilya dahilan upang malubog ang buong talyer sa isang nakabibinging kadiliman. Ang bawat tibok ng puso ni Flor ay tila isang malakas na tambol na nakikipag-unahan sa tunog ng ulan sa bubong. "Flor, huwag kang lalabas," babala ni Ate Mendoza. Ang boses ay puno ng kaba. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang aninunang matangkad na lalaki ang tumambad sa liwanag ng buwan. Nanigas si Flor sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit ang hawak sa gunting na nasa kanyang gilid. Ngunit sa halip na dahas, isang malumanay at baritono na boses ang narinig niya. "Papa? Is everything okay?" tanong ng lalaki. "Gabriel..." Ang buntong hininga ng matandang abogado ay puno ng relief. Nandito siya. Si Flor. Muling binuhay ni Aling Rosa ang ilaw. Sa harap ni Flor ay nakatayo ang isang lalaking nasa edad 30, nakasuot ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Si Gabriel Mendoza, isang abogado rin, at ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad na kay Rodrigo. Ang mga ito ay puno ng pag-unawa at isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Flor sa isang lalaki. "Pasensya na kung natakot kita, Flor," malambing na sabi ni Gabriel. Lumapit siya ng bahagya, ngunit huminto rin upang bigyan si Flor ng espasyo. "Matagal ka nang hinahanap ni Papa. Simula nang mabalitaan namin ang nangyari sa mansyon, hindi na siya mapakali." "Bakit ninyo ako tinutulungan?" tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay nananatiling matigas kahit pa nararamdaman niya ang unt-unting paghupa ng kanyang kaba. "Lahat ng lalaking nakilala ko ay may kailangan sa akin. Anong kailangan ninyo?" Tinitigan siya ni Gabriel ng diretso sa mga mata. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Wala kaming kailangan sa iyo, Flor. May utang na loob kami sa tatay mo. Nung walang-wala kami, siya ang nagpaaral sa akin. Ang pagtulong sa iyo ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa danggal ng pamilya Mendoza." Lumapit si Gabriel at dahan-dahang kinuha ang mga papel na nahulog sa sahig. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga daliri habang inaabot niya ang dokumento kay Flor, nakaramdam ang dalaga ng isang kakaibang init, isang kuryente ng kaba na matagal na niyang ibinaon sa limot. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. "Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala muli," bulong ni Flor, habang nakatingin sa kanyang mga gasgas na palad. "Ang huling taong pinagkatiwalaan ko ay ang taong bumasag sa buong pagkatao ko." "Hindi mo kailangang magtiwala agad," sagot ni Gabriel. Ang boses ay puno ng katiyakan.
Hayaan mga gawa ko ang magpatunay sa'yo. Flor, ang laban na ito ay hindi mo kayang harapin ng mag-isa. Ang mga ilustre ay parang mga ahas. Marunong silang manuklaw sa dilim. Naupo sila sa paligid ng lumang lamesa ng talyer. Habang binabasa ni Gabriel ang mga dokumento, paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Flor. Nakikita niya ang kagandahan ng dalaga sa kabila ng pagod at pighati, isang uri ng ganda na nagmumula sa katatagan. May isa pa akong nalaman, sabi ni Gabriel. Ang kanyang tono ay biglang naging seryoso. Hindi lang ang mana mo ang kinuha nila, Flor. Kinuha rin nila ang karapatan mong maging ina sa pamamagitan ng isang malaking kasinungalingan. I found the original laboratory records, Flor. Rodrigo knew he was sterile even before you got married. Napahawak si Flor sa kanyang dibdib. Ang sakit ay muling bumalik. Ngunit na yon ay may kasama ng matinding pot. Alam niya? Bago pa kami ikasal? Yes, sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inunahan na kita, Flor. I've been gathering evidence for weeks. At may isa pa kaming natuklasan tungkol kay Clarissa. Ang dinadala niya? Hindi yon kay Rodrigo. Ang totoo, Clarissa and Rodrigo are in a business arrangement. Ang sanggol ay kailangan lang para makuha ang investment mula sa tatay ni Clarissa. Nanlaki ang mga mata ni Flor. Ang lahat ng kaisipan ng pamilya ilustre ay tila isang dambuhalang laro ng panlilinlang. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Tanong muli ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Flor na nakapatong sa lamesa. Hindi ito isang mapang-angking haplos, kundi isang pagdamay na puno ng respeto. Dahil ang isang tulad mo, Flor, ay hindi dapat hinahayaang mabulok sa dilim. You are a creator. You create beauty with your hands. Hayaan mong ako ang maging katuwang mo sa paglikha ng katarungan. Sa sandaling yon, sa loob ng maliit at lumang talyer, naramdaman ni Flor ang unang pintig ng pag-asa. Ngunit ang sandaling yon ay muling binalot ng pangamba nang may mapansin silang isang pulang ilaw na naglalakbay sa bintana. Isang laser pointer mula sa isang sniper na nakatutok sa dibdib ni Gabriel. "Gabriel, dapa!" sigaw ni Ate Mendoza. Ang bawat hibla ng takot ay dapat maging sinulid ng katapangan dahil sa mundong ito, ang mga tahimik ay lalong tinatapak-tapakan. Ang bulong na iyon ni Flor ay tila naging panata sa kanyang sarili habang nakadapas sila sa malamig at maalikabok na sahig ng talyer. Ang panganib ay hindi na lamang isang banta sa kanyang danggal, kundi isang anino na handang kumitil sa kanyang buhay. Kabanata 9. Ang pagbangon ng Delisa. Mabilis na hinila ni Gabriel si Flor patungo sa ilalim ng matibay na lamesa ng lumang makina. Isang malakas na pagbasag ng salamin ang umalingaw-ngaw sa buong silid kasunod ng pagbaon ng isang tingga sa kahoy na dingding, ilang pulgada lamang mula sa kung saan sila nakatayo kanina. Walang ingay ng putok, tila gumamit ng silencer ang salarin, ngunit ang panganib ay kasing linaw ng sikat ng buwan. "Huwag kayong gagalaw!" utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng otoridad. Protektada ng kanyang mga braso si Flor at sa gitna ng takot, naramdaman ni Flor ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na tila nagsasabing hindi siya nito pababayaan. Nang tumigil ang pag-atake at narinig ang mabilis na pag-alis ng isang motorsiklo sa labas, dahan-dahan silang tumayo. Nanginginig ang mga tuhod ni Flor, nuit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hanggang kailan, Gabriel? Hanggang kailan nila tayo tatakutin?" "Hanggat hawak natin ang katotohanan, Flor. Hindi sila titigil," sagot ni Gabriel habang tinitingnan ng butas sa dingding. Pero nagkakamali sila. Mas lalo lang nilang pinapatunayan na desperado na sila. We need to play their game, but with our rules. Kailangan mong lumabas sa dilim. Kailangan mong maging tanyag upang hindi ka nila basta-basta mapatahimik. Doon nagsimula ang pagbabago ni Flor Delisa. Sa tulong ni Gabriel at Aling Rosa, ang lumang talyer ay unt-unting nabuhay. Hindi na lamang ito isang taguan, kundi naging pugad ng sining. Sa ilalim ng pangalang Delisa,
Nagsimulang gumawa si Flor ng mga disenyo na hango sa tradisyonal na burda ng kanyang ama. Ngunit may modernong haplos na angkop sa makabagong panahon. Ang bawat tahi ay may kalakip na panalangin. Ang bawat disenyo ay may kwento ng pag-asa. Si Senyora Corazon ang laging tulay niya sa mundo ng matataas na tao. Sa bawat pagtitipon, ang mga suot ng senyora ay nagiging sentro ng usapan. Sino ang gumawa niyan? Napakaganda at napakapino ng gawa! Ang madalas na tanong ng mga kaibigan nito. Isang hapon, habang abala si Flor sa pag-aayos ng isang telang sutla, lumapit si Gabriel. May dala itong isang maliit na kahon ng Crayola at isang piraso ng papel. I tried to draw a pattern, but I think I'm better with laws than needles. Biro ni Gabriel habang ipinapakita ang isang tabing tahi na disenyo. Natawa si Flor. Isang tunay at malutong na tawa na matagal nang hindi narinig sa loob ng talyer. Lumapit siya at kinuha ang kamay ni Gabriel. Dahan-dahang itinuro kung paano hawakan ng tama ang sinulid. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Tanging ang init ng kanilang mga kamay at ang banayad na sikat ng araw na tumatagos sa bintana ang naging saksi sa isang sandaling razonable, isang gintong sandali kung saan nakalimutan ni Flor ang kanyang mga sugat at nakita ang posibilidad ng isang bagong bukas. You have a gift, Flor, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa dalaga. Hindi lang tela ang binubuo mo rito, binubuo mo rin ang sarili mo. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang dumating ang isang marang yung sobrang itim na may gintong selyo. Ito ay isang formal na imbitasyon para sa National Fashion and Charity Gala. Ang nakasulat sa ibaba ay ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Flor. Major sponsor, the Illustre Group of Companies. Gusto nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa gabing yon, sabi ni Gabriel habang binabasa ang imbitasyon. And they invited Senyora Corazon as the guest of honor. Flor, ito na ang pagkakataon natin. Ipakikita natin sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng sining na ito. Sa kabilang dako, sa mansyon ng mga ilustre, hindi mapakali si Doña Victoria. Nabalitaan niya ang mabilis na pagsikat ng isang misteryosong designer na tinatawag na Delisa. Hindi niya akalain na ang basahang itinapon niya ay unti-unti nang nagiging isang mamahaling sutla na handang sumakal sa kanyang leeg. Rodrigo, siguruhin mong hindi makakatapak ang designer na yan sa gala, bulyaw ni Doña Victoria. Ayokong may sumapaw sa anunsyo na kasal ninyo ni Clarissa. Ngunit may isang misteryo pa ang bumabagabag kay Flor. Sa bawat disenyong ginagawa niya, tila may isang taong palihim na nagpapadala ng mga bihirang uri ng sinulid at tela sa kanyang pintuan tuwing madaling araw nang walang pangalan. Isang pirasong papel ang kasama sa huling padala. Ang katotohanan ay tahi-tahi, abangan mo ang huling hibla. Sino ang lihim na taga-subaybay na ito? At ano ang koneksyon niya sa nakaraan ni Florentino Delisa? Akala mo ba, sa isang patawad ay mabubura ang 10 taon ng pagtrato mo sa akin na parang basahan? Ang pag-ibig na namatay na sa gutom at pananakit ay hindi na muling mabubuhay kahit anong tamis pa ng iyong mga salita. Ang bawat kataga ni Flor ay tila mga patak ng asidong tumatago sa mamahaling suot ni Rodrigo habang nakatayo ito sa pintuan ng talyer. Ang mapanlinlang na alok isang gabi, habang ang ulan ay banayad na pumapatak sa bubungang yare, sa luma at kinakalawang na yero, binalot ng amoy ng mamahaling pabango ang simpleng talyer ni Flor. Ang amoy na yon, isang halimuyak na dati ay nagbibigay kay Flor ng kapanatagan, na yon ay nagdudulot na lamang sa kanya ng matinding pagduduwal. Flor? Ang boses ni Rodrigo ay malambing. Tila ba walang nangyaring pagtataboy ng mga nakaraang gabi? Nakatayo siya sa gitna ng mga rolyo ng tela, mukhang hindi komportable sa liit ng espasyo, ngunit pilit na nagpapakita ng pagsisisi. Hindi huminto si Flor sa kanyang ginagawa. Patuloy ang kanyang mga kamay sa pag-aayos ng mga manik sa isang belo. Ang tunog ng pagtama ng mga butil ng kristal sa lamesa ay tila naging ritmo ng kanyang pananahimik. Anong ginagawa mo rito, Rodrigo? Baka hinahanap ka na ng magiging asawa mo?
Malamig na sabi ni Flor nang hindi man lang tumitingala. Ang bawat paghinga niya ay kontrolado. Tila ba ayaw niyang ipahalata na ang presensya ng lalaki ay nagbubukas ng mga sugat na pilit niyang tinatahi. I missed you, Flor. Hindi ako makatulog sa mansyon nang wala ka. Pinilit lang ako ni Mama na pirirmahan ang mga papel na yon. Hakbang ni Rodrigo palapit, pilit na inaabot ang kamay ni Flor. Let's start over. I'll buy you a better shop than this. I'll make sure Mama treats you right this time. Just come home with me. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Flor. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang karayom at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rodrigo. Home? Ang home na sinasabi mo ay ang lugar kung saan mo ako pinanood na madurog sa loob ng 10 taon? Ang lugar kung saan mo ako hinaya ang tawaging baog habang alam mo ang totoo? Namilog ang mga mata ni Rodrigo at isang panandaliang takot ang dumaan sa kanyang muka. Flor, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magsinungaling, Rodrigo. Alam ko na ang lahat. Ang boses ni Flor ay tumaas ng bahagya, puno ng hinagpis na matagal na niyang kinimkim. I have the medical records. Alam ko ikaw ang may problema. Pero hinayaan mo akong uminom ng mga gamot na nagpapasakit sa katawan ko. Hinayaan mong itakwil ako ng nanay mo dahil sa kasalan ng hindi ko naman ginawa. Bakit ka ba talaga nandito? Is it because the company's failing? Is it because Clarissa's father is backing out? Naniga si Rodrigo. Ang pagkukunwari sa kanyang mukha ay unt-unting natunaw, pinalitan ng isang desperadong anyo. Ang kanyang pagiging ilustre ay tila isang maskarang nalalaglag sa harap ng katotohanan. Kailangan kita, Flor. You're the Delisa designer, right? Everyone is talking about you. If you come back, we can save the company. We can tell the world we worked things out. Muling pagmamakaawa ni Rodrigo, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng pag-ibig, kundi purong interes lamang. You don't need a wife, Rodrigo. You need a savior. And unfortunately for you, the woman you threw out in the rain has finally learned how to build her own shelter. Sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay kasing talas ng gunting na hawak niya. Umalis ka na. Bago ko pa tawagin ang mga tao rito para saksihan ang pagluluhod ng isang ilustre sa isang sastre. Nang lumabas si Rodrigo, ang kanyang muka ay madilim pa sa gabi. Hindi na pagsisisi ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang matinding poot ng isang taong hindi nakuha ang gusto. Sa kabilang dako, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa dikalayuan, nakamasid si Doña Victoria. Hawak niya ang isang telepon, ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakadiin sa leather na upuan. Gawin ninyo na! Utos ng matanda sa kabilang linya. Siguraduhin ninyong sa susunod na pagsikat ng araw, wala nang Delisa na makikilala ang mundo. Sunugin ang lahat. Huwag magtira ng kahit isang hibla. Habang pabalik si Flor sa kanyang lamesa, nakaramdam siya ng isang kakaibang kilabot. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagbababala. Isang amoy na hindi galing sa pabango ni Rodrigo, kundi amoy ng gasolinang unt-unting kumakalat sa ilalim ng pinto, ang naging hudyat ng isang panibagong bangumot. Minsan, kailangang tupukin ng apoy ang lahat ng iyong nakaraan upang magkaroon ng puwang para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit paano ka magsisimulang muli kung ang tanging alaala ng iyong ama ay naging abo nga sa isang iglap? Ang bawat salitang iyon ay tila naging usok na sumasakal sa lalamunan ni Flor habang pinapanood niya ang paglamon ng orange na apoy sa kanyang pangarap. Kabanataong 11. Abo at pangarap. Hindi ang init ng apoy ang unang naramdaman ni Flor, kundi ang nakakasulasok na amoy ng nasusunog na tela at chemical. Ang talyer na dati ay puno ng kulay at buhay ay mabilis na binalot ng makapal at itim na usok. Ang bawat pag-inga niya ay tila may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang baga. Aling Rosa! Aling Rosa! Ang sigaw ni Flor ay halos hindi lumabas dahil sa ubo. Hinanap niya ang matanda sa gitna ng dilim habang ang tunog ng pagbagsak ng mga nasusunog na kahoy sa itaas ay tila mga hatol ng kamatayan. Sa kabilang dako ng silid, nakita niya si Aling Rosa na nakadapa, sinusubukang abutin ang pinto. Mabilis na gumapang si Flor, binaliwala ang hapdi ng sahig sa kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man niya marating ang matanda, isang naglalagablab na poste ang gumagsak sa gitna nila,
humaharang sa tanging daan patungo sa kaligtasan. "Flor, wag mo na akong intindihin! Lumabas ka na!" Sigaw ni Aling Rosa. Ang boses ay mahina at puno ng pagtanggap. "Hindi kita iiwan! Hindi ako mawawala ng isa pang mahal sa buhay!" Sagot ni Flor. Sa gitna ng desperasyon, nakakita siya ng isang balde ng tubig na natira sa lababo. Ibinihos niya ito sa kanyang sarili at sa isang makapal na balabal. Pagkatapos ay buong tapang na hinarap ang init upang maabot ang matanda. Eksaktong paglabas nila sa pintuan, sinalubong sila ng malakas na hangin at ang pigil-hiningang hiyawan ng mga kapitbahay. Doon ay nakita niya si Gabriel, nakakababa pa lamang mula sa kanyang sasakyan. Ang mukha ng lalaki na dati ay palaging kalmado ay binalot ng matinding sindak. "Flor! Are you okay? God, Flor!" Hindi na nag-atubili si Gabriel. Agad nitong niyakap ang nanginginig na dalaga. Binaliwala ang uling at dumi na kumapit sa kanyang mamahaling polo. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang kanyang mabilis na tibok ng puso ang naging tanging sandigan ni Flor sa sandaling iyon. "Gabriel? Yung makina ni tatay? Ang mga tela, wala na silang lahat." Ang hikbi ni Flor ay naging isang hagulgol sa dibdib ng lalaki. Pinanood nila ang pagdating ng mga bumbero, ngunit huli na ang lahat. Ang lumang talyer na nagsilbing kanlungan niya ay isa na lamang kalansay ng itim na kahoy sa ilalim ng madilim na langit. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kawalan. Nakatayo si Flor sa harap ng gumuhong talyer. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga abo ay may kasamang tunog ng nadudurog na uling. Lahat ng kanyang pinaghirapan, ang mga order ng senyora, ang mga disenyo para sa gala, ay naging abo na. "Flor, let's go! Wala ka nang magagawa rito!" Malambing na aya ni Gabriel habang hawak ang isang payong upang hindi mainitan ng dalaga. "Wait, Gabriel! May nakikita ako!" bulong ni Flor. Lumuhod siya sa gitna ng mga sunog na rolyo ng tela. Doon, sa ilalim ng isang mabigat na piraso ng yero na humarang sa init, ay may isang bahagi ng tela na nananatiling buo. Ito ang pinaseda na tela na balak niyang gamitin para sa main dress ng gala. Ang telang may pinungburda ng mga bulaklak ng lisa na ginawa niya, habang inaalala ang pagmamahal ng kanyang ama. Bagaman may bahid ng usok ang gilid nito, ang gitnang bahagi kung nasaan ang pinakamagandang burda ay himalang hindi nasunog. Ang puting kulay nito ay tila nagnaningning sa gitna ng itim na palikid. "It's a miracle!" bulong ni Gabriel habang pinagmamasdan ng tela. Hinawakan ni Flor ang tela ng may pag-iingat. Tila ba ito ay isang banal na relikya? "Hindi nila kayang sunugin ang lahat, Gabriel. Hanggat may natitirang kahit isang hibla, itatahi ko itong muli. Ang pamilya ilustre. Akala nila ay pinatay nila ang Delisa. Pero hindi nila alam na ang sining na galing sa puso ay hindi namamatay sa apoy." Sa gitna ng pighati, isang golden moment ang naganap. Isa-isang lumapit ang mga kapitbahay ni Flor, si Maya na suot pa rin ang inayos niyang uniforme, ang nanay nito at ang iba pang mga mahihirap na pamilya sa paligid. Ang bawat isa ay may dalang munting alay, isang lumang silya, isang bundle ng sinulid, at ang ilan ay nag-alok ng bakanting silid sa kanilang maliliit na bahay upang doon muna ituloy ni Flor ang kanyang pagtatahi. "Ate Flor, tutulungan po namin kayo. Hindi po namin hahayaang mawala ang pag-asa ng aming lugar," sabi ni Maya habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Tumingin si Flor kay Gabriel at sa unang pagkakataon matapos ang sunog, isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Gabriel, we won't hide anymore. If they want to destroy me, they have to face the entire world. Tulungan mo akong ihanda ang mga papeles. I'm going to use this burnt fabric for my masterpiece at the gala. I want the world to see the scars of their cruelty." Ngunit sa gitna ng kanilang pagbangon, may isang misteryo pa ring naglalaro sa isipan ni Gabriel. Sinuri niya ang mga labi ng pinto at nakita ang isang piraso ng tela na naiwan ng salarin. Isang mamahaling panyo na may bordadong inisyal na RI. Si Rodrigo ba talaga ang nag-utos? O ginagamit lamang siya ng kanyang ina upang takpan ang sarili nitong mga bakas?
Hindi lahat ng nasunog ay nagiging abo. Ang iba ay nagiging hiyas na dumaan sa matinding init ng pagsubok upang muling kuminang ng mas matikas at mas matibay. Ang boses ni Flor ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang baluktutin ng kahit anong banta habang hinahaplos niya ang bahagi ng tilang may bakas pa ng uso. Ang paghahanda sa ganti sa loob ng isang maliit at pansamantalang silid na ipinahiram ng kanyang mga kapitbahay, hindi natulog si Flor sa loob ng 3 gabi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara na paminsan-minsan ay kumukurap, ngunit sapat na upang makita ang bawat hibla ng tilang kanyang binubuo. Ang tilang pinaseda na himalang nakaligtas sa apoy ay hindi niya nilinis ng lubusan. Hinayaan niya ang bahagyang kulay-abo sa mga gilid nito bilang paalala ng kalupitan ng mga ilustre. Sigurado ka ba rito, Flor? Tanong ni Gabriel habang naglalapag ng isang tasa ng mainit na tsoklat sa tabi ng kanyang makina. Ang disenyo mo ay kakaiba. Hindi ito ang typical na isinusuot sa mga gala. Tumingin si Flor sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng isang dagat na nagbabadyal ng unos. Ito ay hindi lamang isang damit, Gabriel. Ito ay isang pahayag. I want them to smell the smoke. I want them to see the resilience of a woman they thought they could just burn away. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Flor. Naramdaman ng dalaga ang init at suporta mula sa lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Handa na ang mga legal na dokumento, Flor. Napatunayan namin na ang lagda mo sa deed of sale ay ginawa sa ilalim ng duress at ang iba ay yuwad. Bukas, sa gabi ng gala, hindi lang ang sining mo ang ipapakita natin. Ipakikita rin natin ang katotohanan. Sa gitna ng seryosong usapan, isang golden moment ang namagitan sa kanila. Sandaling itinigil ni Flor ang pagtatahi at sumandal sa balikat ni Gabriel. Ang tunog ng ulan sa labas at ang ritmo ng kanilang paghinga ay tila naging isang tahimik na pangako. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka naging abo na rin ang puso ko. Hindi kita hahayaang maging abo, Flor. Bulong ni Gabriel bago dahan-dahang humiwalay upang iabot ang isang envelope. May isa pa akong natuklasan, tungkol kay Clarissa. Binuksan ni Flor ang envelope at nakita ang mga litrato ni Clarissa na palihim na nakikipagkita sa isang lalaki sa isang tagong hotel. Ang lalaki ay ang dating driver ng mga ilustre na mabilis na tinagunan ni Doña Victoria noong nakaraang taon. Siya ang tunay na ama ng dinadala ni Clarissa, paliwanag ni Gabriel. Ginamit ni Clarissa si Rodrigo para sa pera at ginamit naman ni Rodrigo si Clarissa para sa investment ng tatay nito. Silang lahat ay nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Flor. Ang katarungan ay unti-unti nang lumalapit, tila isang sinulid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ng mga may sala. Kinabukasan, isang maliit na bata ang naghatid ng isang kahon sa mansyon ng mga ilustre. Nakadirekta ito kay Rodrigo. Nang buksan ni Rodrigo ang kahon sa loob ng kanyang opisina, bumungad sa kanya ang isang panyong puti na may sunog na gilid at may burda ng bulaklak na lisa. Ang amoy ng usok ay agad na kumalat sa silid, dahilan upang manginig ang mga kamay ng lalaki. Flor, bulong ni Rodrigo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sa loob ng kahon ay may isang maikling sulat sa Tagalog. Ang apoy na sinimulan ninyo ay hindi pa namamatay. Magkita tayo sa gala. Nanginginig na tinawagan ni Rodrigo ang kanyang ina, ngunit si Doña Victoria ay abala sa paghahanda ng kanyang pinakamahal na alahas. Huwag kang matakot sa isang sunog na tela, Rodrigo. Bukas ang gabi ng ating tagumpay. Walang makakapigil sa atin. Ngunit sa labas ng mansyon, habang nakatingin si Flor sa madilim na langit, alam niyang ang bukas ay hindi pagdiriwang para sa mga ilustre. Ito ay ang gabi ng kanilang paghuhukom. Ready ka na ba, Flor? Tanong ni Gabriel habang iniaabot ang imbitasyon sa gala. Ready na ako, Gabriel. It's time for the master weaver to finish her pattern, sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ang kislap ng mga kristal na ilawan ay hindi kayang pagtakpan ang bilim ng inyong mga budhi. Sa gabing ito, ang katotohanan ang magsisilbing pinakamaliwanag na liwanag
naluluwa sa lahat ng inyong kasalanan. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling sa labas, kundi sa kaloob-looban ni Flor habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin. Sa ilalim ng mga kristal na ilawan, ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng ningning. Ang amoy ng mamahaling alak at mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, habang ang tunog ng mga instrumentong de cuerdas ay nagbibigay ng isang marangyang himig sa buong paligid. Ang lahat ng naroon ay suot ang kanilang pinakamagarbong kasuotan. Ngunit, ang pinakamataas ang no ay walang iba, kundi si Doña Victoria Ilustre. Rodrigo, ayusin mo ang tayo mo. Ngayong gabi ay muling mapapatunayan na tayo ang hari at reyna ng lipunang ito. Bulong ni Doña Victoria habang humahawak sa braso ng anak. Nakasuot ang matanda ng isang kumikinang na emerald gown. Ang kanyang mga brilyante ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng mga chandelier. Mama, hindi ako mapalagay. Paano kung dumating siya? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay panay ang gala sa pintuan. Ang bawat pagbukas niyon ay nagdudulot ng panlalamig sa kanyang mga palad. Huwag kang hangal. Isagbasahan lang siya. Security will take care of her. Sagot ng matanda ng may halong panunuya. Tingnan mo si Clarissa, napakaganda niya. Yan ang dapat na ipinagmamalaki mo. Sa kabilang dako, isang katahimikan ang bumalat sa entrance nang bumukas ang malaking pintuan. Pumasok ang isang babaeng tila nagmula sa mga pahina ng isang sinaunang alamat. Si Flor. Hindi siya suot ang karaniwang sutla na makinis at perpekto. Ang kanyang gown ay yari sa pinaseda, ngunit ang mga dulo nito ay may mga disenyo ng itim na burda na tila mga bakas ng apoy na naging mga pakpak ng isang phoenix. Ang bawat tahi ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, at ang usok na amoy na dapat ay mabaho ay naging isang misteryo halimuyak na pumukaw sa atensyon ng lahat. Sa tabi niya ay si Gabriel, na mukhang napaka-elegante sa kanyang charcoal gray suit. Ang paghawak ni Gabriel sa baywang ni Flor ay hindi lamang proteksyon, kundi isang deklarasyon sa buong mundo na ang babaeng ito ay hindi na nag-iisa. Is that Flor? Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa silid. Diyos ko, she looks like a queen, sabi ng isang socialite habang nakatingin sa detalye ng kanyang gown. Nang makita sila ni Doña Victoria, tila tumigil ang pagtibok ng puso nito sa galit. Humakbang ang matanda patungo sa gitna ng ballroom upang harangin ang dalawa. Anong karapatan mong tumapak dito, Flor? This is an exclusive event for the elite, not for someone who smells like ashes and poverty. Bulyaw ni Doña Victoria. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang karapatan ko, Doña Victoria, ay nanggagaling sa paanyaya ni Señora Corazon. Mahinahong sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng takot na dati niyang nararamdaman. At nanggagaling din sa katotohanang ang pangalang Ilustre na ipinagmamalaki ninyo ay nakasabit lamang sa isang marupok na sinulid. You insolent woman! Sa sobrang galit, itinaas ni Doña Victoria ang kanyang kamay upang sampalin si Flor. Ang tunog na mabilis na paghawi ng hangin ay narinig ng lahat, ngunit bago pa man dumapu ang palad ng matanda sa mukha ni Flor, isang matatag na kamay ang humarang dito. Si Gabriel. Mahigpit ang hawak niya sa pulso ni Doña Victoria. Huwag ninyong susubukan na hawakan ng aking kliyente, senyora. Ang karahasan ay hindi makapagtatago sa inyong mga utang. Kliyente? Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Rodrigo na lumapit na rin, ang kanyang muka ay namumutla. I'm Adi Gabriel Mendoza, and I'm here to serve a formal notice to the Ilustre Group. Sabi ni Gabriel habang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa. The woman you threw out of your house is actually the legal owner of 70% of your company's original assets. At ang mansyong tinitirhan ninyo? Ipinasara na namin ang titulo niyan dahil sa pandarayan ninyo 10 taon na ang nakalilipas. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang kislap-kislap sa bawat anggulo. Kasinungalingan yan! Magnanakaw ka, Flor! Sinisira mo ang pamilya ko! Sigaw ni Doña Victoria.
Ang kanyang boses ay naging tila isang matinis na tunog na nakakabingi. Tumingin si Flor ng diretsyo kay Rodrigo. Hindi ko sinisira ang pamilya mo, Rodrigo. Kayo ang sumira sa sarili ninyo nang piliin ninyong itayo ang inyong tagumpay sa ibabaw ng aking mga luha. And speaking of family, lumingon si Flor kay Clarissa na nasa likuran na ngayon ay halatang nanginginig. Clarissa, gusto mo bang ako na ang magsabi sa kanila kung sino ang tunay na ama ng tagapagmana na yan? Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi, tila ba lahat ay naghihintay sa susunod na sasabog na bomba. Ngunit bago pa makasagot si Flor, isang hindi kilalang lalaki ang biglang sumulpot mula sa karamihan at may itinutok na baril kay Gabriel. Ang lahat ay binalot ng matinding sindak. "Huwag kang gagalaw, abogado!" Sigaw ng lalaki. Ang bawat kasala ng itinago sa dilim ay may nakatagdang oras ng pagluluwa. At sa gabing ito, ang katarungan ay darating na tila isang baha. Hindi mapipigilan, hindi matatakasan, at lalamunin ang lahat ng inyong itinayong kasinungalingan. Ang bawat salitang iyon ay tila naging bulong ng hangin sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ballroom, habang ang lahat ay nakatitig sa baril na nakatutok kay Gabriel. Ang pagbagsak ng mga ilustre, ang katahimikan sa Grand Ballroom ay kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang kislap ng mga kristal na ilawan ay tila naging malamig at maputla, habang ang lahat ay nakatitig sa lalaking nanginginig ang mga kamay habang hawak ang baril. Ngunit bago pa man magkaroon ng anumang marahas na tunog, isang mabilis na pagkilos mula sa gilid ang naganap. Ang mga security personnel ng hotel, sa pangunggunan ni Senyora Corazon, ay mabilis na damba sa lalaki. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig at ang pag-ungol ng lalaki habang pinadapa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. "Bitawan ninyo ako! Binayaran lang ako ni Doña Victoria para patahimikin ang abogado." Ang sigaw ng lalaki ay tila isang kulog na napayanig sa buong ballroom. Namilog ang mga mata ng mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay naging parang malakas na buzzing ng mga pukyutan. Tumingin ang lahat kay Doña Victoria na ngayon ay tila isang rebultong gawa sa yelo, maputla, naninigas, at unti-unting nadudurog. "Kasinungalingan yan! Hindi ko kilala ang taong yan!" Bulyaw ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Hindi na nag-aksyaya ng panahon si Flor. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang phoenix gown ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa ilalim ng mga spotlight. Kinuha niya ang mitropono, ang kanyang kamay ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. "Mga kaibigan, hindi lamang sining ang dinala ko rito ngayong gabi." Ang boses ni Flor ay malinaw, tila isang kampanang tumutunog sa kabundukan. "Dinala ko rito ang katotohanang matagal nang ninakaw sa akin. 10 taon akong naging bilanggo ng pamilya ilustre. Inalipusta nila ang aking pagkatao, tinawag akong baog, at itinapon na parang basura pagkatapos nilang nakawin ang bawat sentimo ng aking pamana." Sa isang hudyat ni Gabriel, ang malaking screen sa likuran ni Flor ay bumukas. Hindi mga disenyo ng damit ang lumabas, kundi ang malalaking kopya ng mga dokumentong legal. Ang orihinal na diwill ni Florentina de Lisa, ang mga peke at tunay na deed of sale, at ang pinakamasakit sa lahat, ang medical na resulta ni Rodrigo Ilustre. "Tingnan ninyong mabuti," turo ni Flor sa screen. "Rodrigo Ilustre has been sterile since birth." Alam yan ni Doña Victoria. Pero ginawa nilang sandata ang aking pananahimik para sirain ang aking danggal. At ikaw, Clarissa? Lumingon si Flor sa babae ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Rodrigo. "Ang batang dinadala mo ay hindi bunga ng pagmamahal, kundi bunga ng iyong pakikipagsabuatan sa dating driver ng mga ilustre upang lokohin ang pamilyang ito para sa pera." Isang matinding gulo ang sumiklab sa ballroom. Si Rodrigo ay tila nawala ng lakas sa kanyang mga tuhod at bumagsak sa sahig, nakatitig sa medical na report na nakapaskil sa buong mundo. Ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang pangalan, at ang kanyang buong buhay ay tila naging isang malaking biro sa harap ng lahat. "Clarissa, totoo ba ito?"
Ang boses ni Rodrigo ay mahina, puno ng pait. Hindi nakasagot si Clarissa. Sa halip, sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarang siya ng mga pulis na kanina pa pala tinawagan ni Gabriel. Kasama nila ang doktor na nagpalsipika ng mga medical na records ni Flor. Doña Victoria Ilustre, Rodrigo Ilustre, and Clarissa Santos, you are under investigation for fraud, falsification of public documents, and attempted murder. Ang bawat salita ng opisyal ng pulis ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pamilya Ilustre. Lumapit si Flor kay Doña Victoria, na ngayon ay nanginginig ang buong katawan. Ang mga brilyanteng suot ng matanda ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanya. Ang akala ninyo ay abona ako, Doña Victoria. Bulong ni Flor, sapat na para sila lang ang makarinig. Pero nakalimutan ninyo na ang Phoenix ay nabubuhay muli mula sa apoy. Ang bahay na uuwian ninyo ngayong gabi? Hindi na inyo iyon. Bukas, lahat ng mga gamit ninyo ay ilalabas ko sa kalsada. Eksakto sa kung paano ninyo ginawa sa akin. Isang huling tingin ang ibinigay ni Flor kay Rodrigo. Wala nang put sa kanyang mga mata. Tanging malalim na awa para sa isang lalaking naging alipin ng kanyang sariling ina at ng kanyang mga kasinungalingan. Habang hinakaladkad palabas ng mga pulis ang mga Ilustre sa harap ng mga kamera ng media, isang katahimikan ang muling bumalot sa ballroom. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng paggalang. Tumayo si Senyora Corazon at nagsimulang pumalakpak na sinundan ng lahat ng mga bisita. Naramdaman ni Flor ang isang mainit na kamay sa kanyang likuran. Si Gabriel. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Isugniting nagsasabing, tapos na ang unos. You did it, Flor, bulong ni Gabriel. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang huling sorpresa pang naghihintay. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng hotel ang lumapit kay Flor at may inabot na isang maliit na sobre. Nang buksan ito ni Flor, tila tumigil ang kanyang mundo sa nakasulat sa loob. Ang katotohanan tungkol sa iyong ama ay hindi pa tapos. Magkita tayo sa lumang talyer sa hating gabi. Ang pinakamahirap na uri ng pagpapatawad ay hindi ang ibibigay mo sa mga taong dumurog sa iyong pagkatao, kundi ang pagpapatawad na kailangan mong ibigay sa iyong sarili para sa lahat ng tao na hinayaan mong maniwala ang iyong puso na ikaw ay walang halaga. Ang bawat hakbang ni Flor sa loob ng madilim na talyer ay may kasamang tunog ng mga tuyong dahon at alikabok na nagliliparan. Tapos na ang ingay ng gala, tapos na ang kislap ng mga ilawan, at ngayon, ang tanging natitira ay ang amoy ng usok na tila ayaw lumisan sa mga pader na ito. Patawad sa sarili. Sa gitna ng talyer, nakatayo ang isang matandang lalaki. Hindi siya ang lalaking nasa gala. Siya ay si Mang Tomas, ang dating kanang-kamay ng kanyang ama na matagal nang napaulat na nawawala. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na baul na gawa sa nara. Flor, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Ang boses ni Mang Tomas ay nangangatog, puno ng bigat ng nakaraan. Binayaran ako ni Doña Victoria para manahimik at lumayo matapos mamatay ang iyong ama. Sinabi nila sa akin na kung magsasalita ako, ikaw ang madadamay. Pero nang makita kita sa balita kanina, nalaman kong hindi ka na kailangang protektahan. Kaya mo na ang sarili mo. Inabot ni Mang Tomas ang baul. Ito ang huling habilin ni Florentino. Hindi ito tungkol sa shares o sa lupa. Tungkol ito sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang baul. Sa loob ay may isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama at isang maliit na sapatos ng sanggol na gawa sa pinong seda. Isang disenyo na tila hindi pa natatapos. Flor, anak, simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay napapaligiran ka na ng mga taong ang tanging nakikita ay ang yaman na maiiwan ko. Pero sana ay tandaan mo, ang tunay mong pamana ay hindi ang Delisa Textiles. Ikaw ang aking obra maestra. Huwag mong isipin na ang kakayahan mong magbigay ng apo ang magtatakda ng iyong halaga. Ginawa ko ang sapatos na ito hindi dahil sa inaasahan kitang magkaanak, kundi dahil gusto kong malaman mo na bawat bata ay isang biyaya, pero ang iyong kaligayahan ay higit pa sa anumang tungkulin. Nabitawan ni Flor ang papel
at napahawak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng 10 taon ng panunumbat sa sarili, ang gabi-gabing pag-iyak dahil pakiramdam niya ay isa siyang sirang makina na hindi makabuo ng buhay, lahat ng yon ay unti-unting natunaw. Hindi siya baog sa paningin ng kanyang ama. Siya ay sapat na. Kinaumagahan, tinalaw ni Flor si Rodrigo sa kulungan. Nakita niya ang lalaking dati ay tila hari ng kanyang mundo na ngayon ay nakaupo sa isang malamig na bangko. Gusot ang suot na barong at may bakas ng takot sa mga mata. Flor, please, iurong mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. I'll give you back the house. I'll tell everyone it was my fault. Pagmamakaawa ni Rodrigo, pilit na inaabot ang kamay ni Flor sa pagitan ng mga rehas. Mahal mo pa ako, di ba? We can start over. Just the two of us. Tinitigan siya ni Flor ng matagal. Walang galit, walang pait, tanging isang malalim na katahimikan. Alam mo, Rodrigo, matagal kitang minahal. Pero ang pag-ibig ko sa'yo ay parang telang pinilit nating tahiin kahit hindi naman tugma ang sukat. Sa huli, nasira lang tayo. Dahan-dahang hinubad ni Flor ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa labas ng rehas. Ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ay tila huling tuldok sa kanilang kwento. Hindi ko ito ginagawa para maghiganti, Rodrigo. Ginagawa ko ito para makuha ko ang katahimikan na ipinagkait ninyo sa akin. Ang pagpapatawad ko sa iyo ay hindi nangangahulugang makakalaya ka sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin lang nito, hindi ka na bahagi ng aking hinaharap. Tumalikod si Flor at lumabas ng presinto. Sinalubong siya ng liwanag ng araw na tila isang mainit na yakap. Sa labas, nakasandal si Gabriel sa kanyang sasakyan, tahimik na naghihintay. Nang makita siya ng lalaki, agad itong lumapit at inabutan siya ng isang puting rosas. Ready to go home, Flor? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pag-asa. Yes, Gabriel, but first, may kailangan tayong gawin sa mansyon, sagot ni Flor. Pagdating nila sa mansyon ng mga ilustre, nandoon na ang mga tauhan ng sheriff. Nakita ni Flor si Doña Victoria na pilit na isinisiksik ang kanyang mga alahas sa bag habang inilalabas ng mga trabahador ang kanyang mga mamahaling gamit sa kalsada. Eksaktong pwesto kung saan itinapon ang mga gamit ni Flor noong gabing umuulan. You can't do this! This is my house! Sigaw ng matanda habang kinakaladkad siya ng mga security personnel. No, Victoria. Ang boses ni Flor ay mahinahon, ngunit matibay. This was never your house. This was my father's dream. And today, I am taking it back to give it to those who truly understand the value of hard work. Habang pinapanood ni Flor ang pagbagsak ng imperyong ilustre, naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang balikat. What's next for Flor de Lisa? Tumingin si Flor sa kalsada, kung saan nagtitipon ang mga kababaihan mula sa kanyang lumang komunidad, ang mga mananahin na nawala ng trabaho, ang mga ina na naghahanap ng pag-asa. Isang bagong simula, Gabriel. Isang talyer na walang pader ng takot, kung saan ang bawat hibla ay tahi ng kalayaan. Ngunit bago pa man sila makapasok, may isang pamilyar na tinig ang tumawag kay Flor mula sa malayo. Isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig, at nang lumingon siya, tila tumigil muli ang tibok ng kanyang puso. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mga bituin sa langit, kundi sa apoy ng ating determinasyon na bumangon mula sa sarili nating abo. At sa bawat bagong umaga, may pagkakataong itahi ang isang bukas na wala ng bakas ng lumbay. Ang tinig na tumawag kay Flor ay tila isang himig mula sa kanyang kinalimutang nakaraan. Isang boses na puno ng gasgas ng panahon, ngunit may tamis ng isang ina. Ang bagong bukas ng Delisa. Nang lumingon si Flor, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila tumigil sa lalamunan. Nakatayo sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng malabay na puno ng nara, ay isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida. Siya si Elena, ang babaeng matagal nang inakala ni Flor na pumanaw na, ang kanyang tunay na ina na ipinagtatabuyan ni Doña Victoria noong bata pa siya. Inay? Ang bulong ni Flor ay halos hindi marinig.
ngunit ang bawat titik nito ay may bigat ng 10 taong pangungulila. Mabilis na tumakbo si Flor at tinakap ang kanyang ina. Ang amoy ng sampagwita at pulbos na pamilyar sa kanyang gunita ay tila bumuhay sa bawat sulok ng kanyang puso. Ang tunog ng kanilang pag-iyak ay humahalo sa huni ng mga ibon, isang musika ng muling pagkikita na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Patawarin mo ako, Flor. Tinakot ako ng mga ilustre. Sinabi nilang papatayin nila kayo ng tatay mo kung hindi ako lalayo. Ang hikbi ni Elena ay puno ng pagsisisi. Pero nang mabalitaan ko ang iyong tagumpay, alam kong wala na silang kapangyarihan na saktan tayo. Sa sandaling yon, naramdaman ni Flor ang ganap na pagkabuo ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng kulang, ang lahat ng hungkag, ay napuno ng pagmamahal ng kanyang ina. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Flor. Isang tahimik na pagpapakilala at pangako na, simula sa araw na ito, ang pamilya de Lisa ay hindi na muling magkakawatak-watak. Lumipas ang mga buwan. Ang dating mansyon ng mga ilustre ay hindi na isang monumento ng kasakiman. Pinalitan ni Flor ang pangalan nito. Ngayon, ito ay tinatawag na Bahay de Lisa, sentro ng sining at pag-asa. Ang malalawak na silid na dati ay puno ng malamig na katahimikan, ay punong-puno na ngayon ng tunog ng mga makinang depadyak at tawanan ng mga kababayhang biktima ng pang-aabuso na tinuturuan ni Flor ng sining ng pagtatahi. Isang hapon, habang naglalakad si Flor sa harden, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa labas ng gate, si Rodrigo. Nakasuot siya ng luma at kupas na t-shirt, ang kanyang mga mata ay lubog at walang kislap. Hindi na siya ang mapagmataas na ilustre. Isa na lamang siyang lalaking nalamon ng sariling multo. Flor, hindi ako humihingi ng kahit ano. Ang boses ni Rodrigo ay nanginginig. Gusto ko lang makita na maayos ka. Ang sabi ni Mama, namatay na siya sa loob ng ospital sa sobrang sama ng loob. Wala na akong pamilya, Flor. Tinitigan siya ni Flor mula sa kabila ng gate. Ang gate na dati ay naging simbolo ng kanyang pagkakaalipin ay simbolo na ngayon ng kanyang kalayaan. Rodrigo, ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lamang, kundi sa katapatan. Pinili ninyong sirain ang pundasyon ng inyong sariling tahanan. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang panalangin na mahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng iyong pag-iisa. Hindi na naghintay si Flor ng sagot. Tumalikod siya at naglakad patungo sa loob ng bahay, kung saan naghihintay si Gabriel. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Flor nang makita ang ngiti ni Gabriel ay tila isang kumpas ng bagong kabanata. Lumapit si Gabriel at may inabot na isang maliit na dokumento, isupermit para sa kanilang nalalapit na kasal. Handa ka na bang itahi ang sarili mong wedding gown, Flor? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Handang-handa na ako, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, ang bawat tahi ay hindi na para sa obligasyon, kundi para sa ating kaligayahan. Sagot ni Flor. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa balkonahe ng bahay de Lisa, nakatayo si Flor habang hinihimas ang kanyang tiyan na may kaunting umbok. Ang himalang sinabi ni Rodrigo na hindi kailanman mangyayari ay naganap, hindi dahil sa medisina, kundi dahil sa pag-alis ng stress at lason sa kanyang katawan at sa pagmamahal ng isang lalaking tunay na nagpahalaga sa kanya. Ngunit para kay Flor, ang sanggo sa kanyang sinupupunan ay isa lamang sa maraming biyaya. Tiningnan niya ang ibaba, kung saan ang 12-12 ng mga batang ulila ay masayang naglalaro sa harden, suot ang mga damit na gawa sa kanyang talyer. Napatunayan ni Flor na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng masala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Pinatawad niya ang nakaraan, ngunit hindi niya hinayaang maulit ang kasaysayan. Sa wakas, nahanap na niya ang tunay na binyan, kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa titulo ng lupa o sa dulas ng sutla, kundi sa katahimikan ng isang malinis na konsensya. Ang araw na iniwan ni Flor de Lisa sa bawat tagapakinig ay simple. Ang halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa sasabihin ng ibang tao, sa yaman ng pamilyang pinasukan, o sa kakayahang magluwal ng anak. Ang tunay na halaga
ay matatagpuan sa lakas ng loob na tumayo muli matapos madapa, at sa kakayahang lumika ng kagandahan mula sa mga piraso ng isang wasak na pangarap. Ang bawat buhay ay isang tela, ang huling bulong ni Flor sa hangin, habang lumulubog ang araw sa Manila Bay. Maaaring magkaroon ito ng mga punit at mansa, ngunit sa kamay ng isang mahusay na mananahi, ang bawat sugat ay maaaring maging bahagi ng isang napakagandang disenyo. Naramdaman ni Flor ang init ng yakap ni Gabriel mula sa likuran. Ang tunog ng kanilang paghinga na nagkakasabay ay naging huling himig ng kwentong ito. Isang kwento ng isang basahang naging reyna, ng isang apoy na naging liwanag, at ng isang flor de lisa na namulaklak ng mas maganda sa gitna ng unos.